Kung may nagsabing 100% at sure na sure ang visa application mo, scam na yan. Maraming mga Pilipino ang nasa-scam sa travel, especially sa visa application. And now, we are going to talk about it. Ano ba ang mga common scams na na-encounter ng mga Filipino at bakit tina-target ang mga Filipino at ano ang dapat mong gawin para maiwasan ito. And please don't forget to like and subscribe and comment here. Siyempre, gusto naming marinig, may mga na-scam na ba sa inyo? Kung may na-scam na sa inyo, paano kami makakatulong? Unahin na natin ang scam na sinasabi nila na 100% guaranteed approve ang visa mo. May kakilala kami sa embassy na mapapatunayan ito na makakapasa ka sa visa. Pwede na! These are all scams. Wala po makakapag-guarantee ng visa ninyo. Remember that the consulate officer na nasa embassy, sila po yung nagre-review ng documents and makikita lang nila at madedesisyonan ang application mo depende sa qualification mo. So, hindi totoo at very big scam na ikaw ay magkakaroon ng 100% approval in the embassy. Number 2, fake travel agencies and cloned FB accounts. Ito, talagang ang daming nabibiktima mga Pilipino. May mga travel agencies, they are claiming that they are legit travel agencies, maraming followers, at meron pa nga mga pa-thank you sa comments. Pero ang totoo, hindi pala sila legit na travel agency and gusto lang nilang kumuha ng money sa inyo. So, pag nag-inquire kayo, ang sasabihin agad-agad nila, magbayad kayo ng deposito or magbayad na kayo para ma-push natin ang visa application mo. This is not a legit agency and this is a scam. Pag ang agency na kausap ninyo ay pinipilit kayo kaagad magbayad at wala silang maipakitang resibo. They're not even willing to do video call. Pag tinatawagan ninyo siya, hindi siya sasagot at sasabihin niya, mag-message na lang kayo sa kanya. So pag ganito ang travel agency, especially pag nakita ninyo walang legit address or kung may nakadeclare man, ayaw nilang magpapunta sa opisina, that is really alarming. So kailangan yung obserbahan ito at tingnan nyo ng mabuti. Kailangan yung scout din kung existing ba talaga ito or mas maganda recommended ito ng mga tao na kakilala na ninyo para alam ninyo na nakikipag-usap kayo sa legit travel agency. Number 3, fake documents. Kailangan ninyong tingnan because ang ibang travel agencies or ang ibang tao na mag-o-offer sa inyo ng services at sasabihin sa inyo, ako nang bahala sa bank certificate mo, ako nang bahala sa business mo, gagawan kita ng legit business. These are all scams. Hindi tayo pwedeng mag-create ng sarili natin na papeles about your business and it should be legitly na naka-register tayo sa gobyerno para magkaroon tayo ng legit business. And ang account, hindi po yan pwedeng pikein. Kailangan na mag-issue ng bank account ninyo ay ang bangko. Hindi po kayo pwedeng gumawa ng account. So pag may agency or merong tao na nagsabi sa inyo na ako ang bahala sa documents mo, this is a big scam. Ang ginagawa lang po namin are the travel documents which we are guiding and helping you and we are providing you, but your personal documents, kayo po ang magpo-provide sa amin yan. Number 4, a big scam also pag sinabi nila na ito lang ang ibabayad mo para sa visa application mo. Let's be realistic. Magkano ba ang visa application fee ng ina-avail ninyo na service? Alamin ninyo kung magkano and of course, pag kukuha kayo ng mag-guide for you, kailangan magbigay po kayo ng service fee, diba? Pero kung sinabi lang nila na ang babayaran mo lang, let's say is 1,000 or 2,000 and then nakita nyo yung visa fee ninyo is overly mas mataas kesa doon, then it's certainly a scam kasi hindi po tayo pwedeng mag-extend ng visa fee na mas mababa pa ibibigay natin kaysa sinisingil ng mismong embassy. So, paano ka ba magiging safe with this transaction at hindi ka ma-scam? Ang gagawin mo, kailangan i-check mo ng mabuti kung legit ba talaga ang kausap ninyo. Try calling them, do video calls. Normally, they would do Zoom meetings kung halimbawa na hindi sila pwedeng pumunta personally sa'yo or ikaw sa opisina nila. Please make sure na ang kanilang mga inilalagay na mga bank accounts ay legit at company-owned. Please check their documents if sila ay member po ba ng tamang association or meron ba silang legit na mga documents and papers. Some people are just putting mga fake documents para mapakita sa inyo na kunwari legit sila. So alamin nyo din sa ibang tao, mag-outsource din kayo or mag-check din kayo kung sino ba ang mga kakilala ninyo. Mas maganda recommended na talaga pong testified na ng mga kakilala ninyo. And para maiwasan din ito, kailangan po natin na mag-ingat yung mga documents natin. Don't ever give original documents to persons na hindi nyo tinatrust. Kung hindi nyo pa sila kilala at hindi nyo talaga sila nakikita ng personal or even sa Zoom,
Kung wala po nagde-testify about their credibility, please don't give your original documents. So para maiwasan ang ganitong mga scams, please make sure that legit ang mga travel agencies na kausap ninyo. And what's more legit than visiting us in the Travel Expo? So you can still have time to drop by tomorrow and the day after tomorrow to join us for February 6 ngayon. And then 7 and 8, we are here at the SMX Convention Center, Mall of Asia. We are on the second floor, booths number 771 and 772. Magkita-kita tayo dito at legit na legit kami. Nandito kami sa Travel Expo. We will be facing each other and ma-assist namin kayo ng maayos sa mga visa applications ninyo. So Wanderers, please come and visit us. Bye!